Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 ng Mayo, May 12, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:12, 7:12 ng umaga. At ang araw po ngayon ay Sunday. Medyo makulimlim at nais kong mag-vlog katulad ng dati. Ang title po ng iba-vlog ko ngayon ay Huling Balita sa Pagkatao ni Maharlika. Opo, yan po ang title ko. Kasi kahapon napanood ko yung vlog ni Mama Alicia ata yun, si Mama Alicia. Ay ito pala si Maharlika ay nilason yung asawa niya na matanda. Ayawan lang natin kung totoo yan, pero kung may ganong balita o may ganong kaso, kinasuhan ata siya pero hindi na itunuloy dahil naaawa doon sa anak nila nung asawa niya na kung saan ay nilason niya. Ay siguro ay ayaw na niyang alagaan o ang balita ko ay citizen na siya. Pero i-discuss ko rin po yan kasi hindi maliwanag yung kwan ni Mama Alicia Ako po ay maraming nakakausap po na tao dito patungkol dyan. Kaya yan po ang isi-share ko sa inyo patungkol dyan sa citizenship. Opo. Pero hindi ko masyadong tatalakayin yung paglason o kung ano yan. Magkuhan na lang ako dito sa Bible verse. Dito ako mag-concentrate. Iuugnay ko. Alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, pakinggan ko lang po ang salita ng tao. Opo, magsalita lang po siya ng tuloy-tuloy, yung 5 sentence, ganyan. O sumagot lang siya sa mga tanong. Alam ko na kung ano ang pinagdaanan niya. Alam ko na kung ano ang pagkatao niya. Opo. Magsalita lang siya. At yan po ang i-discuss ko ngayon sa inyo. Yan po, At hindi po ako nagkakamali kasi nga, Biblia po ang ginagamit ko Biblia. At ang Biblia po hindi nagbabago. Hindi katulad po ng mga salita ng tao pabago-bago. Opo. Kahit na nga yung Korte Suprema natin hindi ba? Na tinatawag natin Gods of Padre Paura, hindi ba? Sila ang Diyos pabago-bago din yan Di ba? At nakasulat po naman po yan sa Biblia na ang tao ay pabago-bago yan Hindi ba? Pero ang Diyos o yung salita ng Diyos hindi po nagbabago. Kaya doon po ako nagre-refer. Kahapon, diniscuss ko yung kanta ni Epifanio Labrador na siya ay nadidismaya na dahil yung batas natin ay bulag o nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan. Ay, totoo po yun. Totoo yun. Pero hindi ako nadidismaya dyan kasi alam ko na na ang batas natin ay pinaliwanag ni Jesus Christ na nagagamit yan para pang-oppress. Opo, nagagamit. At yan nga ang pinaliwanag niyang maigi, kaya siya ay pinapatay ng mga Parisiyo. Di ba? Kasi ang gusto ng mga Parisyo, ipatupad natin ang batas
Hindi ba? Oh, we have a law, sabi ng mga Pariseo, but under our law, uh, he deserved to die because on account of blasphemy. He is a mere man claiming to be God. Therefore, he must die. Ayan po hindi ba? O gusto nila i-implement ang batas eh. Pero ang sagot sa kanila ni Pilato, okay, you crucify him by your law. Ayun, hindi ba? O, you crucify him by your law. Ay abogado din naman ito si Pilato eh. O, ayan po ang batas natin. Pero hindi nila makrucify. Hindi hindi nila kaya eh. At sa ibang panahon ay i-discuss ko yan. Bakit hindi nila mag-crucify? Pero ang nilalakad ko lang po dito, alam ko na parang ganyan ang pagkatao ni Maharlika. O ang totoong pangalan pala dyan ay si Claire Aiden, ano ba yun? Contreras. Ayan po, na nurse pala siya. Aywan ko lang kung registered nurse siya, na pumunta siya dito sa Amerika at hindi ko lang alam kung anong ginamit niya. Pero usually po ay mga kanyan, mga gumagamit sila ng kanyan noong mga kapanahunan na yan o hanggang ngayon, tourist visa. Opo. Tapos dito ay hindi na sila uuwi. Maghahanap na sila ng trabaho na under the table o kaya mag-aasawa sila. Ayan po. Yung iba ay marami din akong alam dito na pumupunta dito as student visa. Ayan po. At yun din, ganun din ang paraan nila. Mag-aasawa na sila dito, ayun na. Makukonfirm na sila na dahil may asawa na sila, ay naiiba yung status nila. Opo. Kaya nakakakuha sila ng green card. Yung green card po ay hindi po US citizen yan. Green card is permanent residence lang yan. Opo. At kung naka 5 years ka na dito, pwede ka na mag-apply ng US citizen. Ayan po. Sa mga Pilipinos. Pero sa ibang country, it takes 12 years na permanent residence. Requirement nila yon para mag-apply sila ng US citizen. Katulad ng Mexico, ganyan, yung malalapit dito. Opo. Pero ang Pilipinas, 5 years lang. Ayan po. Aywan ko kung US citizen na siya o green card holder lang, ano. Pero nga ay yun, nilason niya ang kanyang asawa dahil siguro ay matanda na at namatay ata noong 75 years old. Ayan po, ano. At yung pinanglason ay opioid o parang opium yan siguro eh. Hindi ko alam yan. Pero yung antifreeze, yan po ang ginagamit sa sasakyan. Doon sa coolant ng sasakyan. Diyan sa Pilipinas, ang ginagamit lang dyan, karamihan dyan, tubig. Pero mali pala yan. Dito, ang coolant dito ay yung antifreeze. Opo. Ang purpose pala niyan ay para hindi kumulo. Mataas kasi ang temperature ng antifreeze eh. Mataas. At para hindi rin siya mag-freeze, yung tubig, yung coolant hindi ma-freeze kung malamig talaga. Kung minsan nagsisiro eh, lumalamig eh, ay nagyeyelo, ay kakatok ang sasakyan mo. Ganun yan. Kung pinaandar mo bigla na yelo yung tubig, yung coolant. Yan po ang purpose. At saka isang purpose na nadiscover ko, para hindi kalawangin yung sasakyan. Hindi kalawangin yung loob ng makina. Kaya antifreeze ang ginagamit. Ang solusyon po dyan ay parang alcohol lang yan. Alcohol. Opo.
Ginagamit ko yan panglinis. Magandang panglinis yan ng mga bakal. Kung tinatanggal ko yung antifreeze ko, ginagamit ko na panglinis yan. Kasi nga alcohol yan eh. Opo. Yun daw ang inilagay niya sa pagkain. Dalawa, yung opioid at saka yung antifreeze. Pero dito, makikita natin dito anong pagkatao niya o ano yung karakter niya. Opo. At hindi maitatago yan sa pananalita niya. Yung pananalita niya ay halatado naman na ang pinagdaanan niya ay isang madilim. Hindi ba? Madilim na buhay. Ay simpre ang hirap nun yung hindi natin alam papaano siya na napunta dito. Ngayon, may inalagaan daw siya ata, nag-caregiver siya na isang matanda na siguro may kaya o may pera, ayun ang napangasawa niya. Ay natural lang po yan dito Natural po yan. Karamihan ng tao, ganyan po ang nangyari dito. Bihira yung talagang legally. Legally kami na pumunta dito. Yung bayaw ko, US Navy. Ngayon ay kinuha niya yung nanay niya. Ngayon, yung nanay niya, nung naging citizen, ay ni-request yung mga anak niya. Napunta dito lahat ang mga anak niya. Pero itong asawa ko ay hindi nakapunta dahil married na kami naghintay pa kami inabutan kami ng 18 years. Opo, 18 years. Pero yung mga single na mga kapatid niya ay inabutan lang ata ng 15 years nakapunta na sila dito. Pero matatanda na rin. 30 na yung una Yung halos kasing edad ko, 30 na siya nung nakapunta dito. At yung mga kapatid niya, nasa 27, 26, 25, ganun. Nakapunta sila dito as single. Pero kami, naghintay pa kami kasi binago yung request As married, it takes 18 years. Kaya nung 2009, nakapunta po kami dito. Halos 15 years na kami dito. At kailan lang ako nag-citizen. Siguro last year lang Ngayon, ay ito nga bago ako magtuloy-tuloy po, ay batiin ko lang muna itong mga subscriber natin si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat nang dahil po sa inyo ako ay nagiging masigasig na mag-vlog tuwing umaga from 6:30 to 7 o'clock. Ngayon medyo natanghalian kasi nga linggo. Si User NB, si Third Pangatlo, si Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Javier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagirnyo, Mr. Yangtoy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kike, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, H.L. Villar, Rose Jack Normi, Arnel Araudyong, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza,
Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay interesado na mag-vlog tuwing umaga po. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arbandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divino Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, at Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay mga makatotohanan at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic po natin ngayon ay huling balita sa pagkatao ni Maharlika. Pero tatlo po itong itatopic ko ngayon na magkakakonektado. Ang susunod ay yung CCTV sa bahay ni Morales at saka yung dayaan nung, nakakalimutan ko na kasi yung dayaan nung 2022 election. Ayan po, mali tatlo. At bibilisan ko na po mga kababayan, mga minamahal. Ano po ang sinabi ko kanina? Nakikinig lang ako sa mga salita ni Maharlika, alam ko na ang pagkatao niya. Opo, at yan na nga, nilason niya ang kanyang asawa. Ay, yan lang hindi ba? Paano kang magtitiwala dyan? At ilang araw na yan hindi niya kinukontra at ang dami na po na nagbablog dyan. Malamang totoo yan. Although na hindi pa naman napatunayan ng korte, pero yung may kaso ka na ganyan ay mabigat po yan. Lalo na po dito sa Amerika. Opo, mabigat po yan. Ito, hindi nyo alam ito siguro pag ang isang tao napunta dito na hindi legal nagtatago lang siya. Kahit mag-asawa siya, ay 5 taon susubaybayan siya ng gobyerno. Opo, ganun po yan. Susubaybayan siya. Pag nakita na hindi totoo o hindi sila nagsasama, kaya nga, nabalitaan nyo siguro na pinupuntahan yung mga apartment o every 6 months at tinatanong ano ang suot na brief, ganyan, o nakatira ba yung tao dyan? Kung hindi, null and void po yan. Ganun yan. Hindi siya agad-agad magkakaroon ng US citizen. Hindi po ganun. At kahit na po yung mga mga fixed marriage, ganyan po ang nangyayari dito, nahuhuli sila. Opo, kasi nga ayaw ng gobyerno dito na niluluko mo ang gobyerno Ganun, ayaw nila. Ngayon, kung siya ay patago-tago dito, TNT, ay malamang nakapunta siya dito na illegal talaga. Yun nga, parang turista. Opo. Yung boss ko, yung CEO namin ngayon, ganun ang ginawa niya. Pero matagal na. Nag-asawa din siya dito Nag-asawa siya para maging legal siya. CEO na siya ngayon. Mataas ang katungkulan niya. Ganun po. At mayroon po ako na kakilala mismo dito na barkada ko na nagpakasal siya dati doon sa isang Pilipina na patago-tago dito. Ay after 2 years, hiniwalayan siya. Iniwan siya.
ay akala nung babae magiging citizen na siya, ay umiiyak nga eh. Kasi it needs 5 years. Ganon. Kasi nga patago-tago lang siya eh. Ay ngayon ay wala. Iniwan siya. Ngayon umiiyak na siya. Ayan po ang maikwento ko sa inyo. Mayroon din akong isang kakilala dito na estudyante siya, pumunta rito, student visa, nagtago-tago na rin siya dito. Ngayon, hinintay niya yung girlfriend niya sa Pilipinas kasi ay girlfriend din niya eh. Ngayon, hinintay niya ng 5 years po yan. 5 years bago naging citizen. Nung naging citizen, immediately, nagpakasal na sila dito. Ganun po yan. Maganda ng buhay nila ngayon. Mayaman na. Kinikwento ko lang po para may idea tayo. Ngayon, punta na po tayo sa discussion natin. Bakit sinasabi ko na alam ko na ang pagkatao ni Maharlika noong una pa, nung naririnig ko siya, yung mga salita niya, ito po Luke 6:45. At hindi nyo po pwedeng ito, baliwalain o sabihin nyo na mali o hindi tama. Applicable po ito sa tao. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan po uulitin ko lang for out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Kaya doon mo mahuhuli sa ibang translation po, what the heart is full, the mouth will speak. Ayan po. Ay kahit anong basa mo dyan yun po ang ibig sabihin Kaya nga ako, napipilter ko yung sinasabi ni Maharlika ay puro puro kalukuhan hindi ba? Kaya alam ko ang pinagdaanan niya, alam ko ang kalagayan niya ngayon. Alam ko yan kasi nga doon sa mga pinagsasabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan po. Sinabi niya nung isang araw nasa siya naandun siya sa ano ba yun? Doon sa isang lugar na opisina daw ng yung FBI ata yun. Ay wala namang opisina na ganun. Wala. Malapit lang yun doon dito sa Los Angeles Paano magkakaroon pa ng isang opisina yan? Doon sa sinabihan niya. Ano ba yun? Malapit lang yun 30 minutes lang Opo. At yung tirahan ni Kwan, mga 30 minutes lang dito sa akin yan. Yung tirahan alam ko yan kasi nasabi nila na dun sa malapit sa Kwan yan sa Disneyland At pati yung church ni Kibuloy dito, malapit din ako dyan. 30 minutes din lang yan i-drive. Yan po ang pinagbasihan ko. Ang susunod po ay ito Matthew 15 verse 10 hanggang 12. Ito po Jesus called the crowd to him and said, "Listen and understand." Sabi po niya, "A man is not defiled by what enters his mouth, but by what comes out of it." Then the disciples came to him and said, "Are you aware that the Pharisees were offended when they heard this?" Ayan, narinig nila di ba? Naririnig ng Pariseo Harap-harapan po kung magsalita si Jesus Christ. Mukhaan po yan. Mukhaan. Kaya sabi ng mga Pariseo, tika muna, baka magalit yung mga Pariseo. Hindi ba? Kasi sinabi ni Jesus Christ ay ang
nakaka-defile sa isang tao ay yung nanggagaling o yung lumalabas sa kanyang bunganga. Hindi ba? O, yun ang sabi niya. O, ang kwento kasi dito ay ang pangaparisyo ay sinabihan si Jesus Christ, naandyan na naman kanya mga disipulo mo. Kumakain sila, hindi naguhugas ng kamay. Hindi ba? Ay madidefile sila yan. Hindi sila sumusunod sa palatuntunan o sa batas na ginawa ni Moses. Pero walang batas na ginawa ng ganoon ang Panginoon. Wala. Gawa-gawa lang yan ng mga parisyo. O kaya si Moses. Nagdagdag si Moses ng mga palatuntunan Ayan na, hindi ba? Kaya nga binibigyan nila ng heavy burden yung mga tao. Pinapapasan nila ang daigdig, hindi ba? Pasang ko ang daigdig. Ayun. Ang sabi ni Jesus Christ ay yung kinakain natin kanya ay pagkatapos kainin yan ay naidudumi. Hindi ba? Naidudumi po natin yan, sabi niya. Kaya hindi na didefile ang tao dyan. Ang nakaka-defile sa tao ay yung lumalabas po sa kanyang bunganga o sa kanyang bibig. That defiles a man. Sabi niya. Tika muna, sabi ng mga parisyo, magagalit ang mga parisyo yan. Hayaan nyo sila. Sabi ni Jesus Christ, hayaan nyo sila. Hindi ba? Ayan po Kaya nga ako, alam ko na yung sinasabi ni Maharlika, nadidefile siya. Pero nga, ay out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Tignan nyo po si Duterte. Nung siya ay nangangandidato, ano pang sinabi niya? It will be bloody. Sabi niya, ay doon lang sinabihan ko ng mga kapatid ko, huwag niyong ibuto yan, sabi ko. Papatay ng tao yan. Ay ibinuto nila, nagsisi sila. Nung pinagpapapatay na yung mga kakilala namin doon sa probinsya na isa-isa na. Nagsisi sila walang walang asu-asunto, walang pinapatay. Kaya sinabihan nila ako, tama yung sinabi mo. Sabi nila sa akin, Simon, tama yung sinabi mo. Ay, sinabi na niya it will be bloody. Sabi niya ay bakit ibinuto niyo pa kako yan? Sinabi na niya na it will be bloody. Ayan po, out of the abundance of the heart, gagawin niya Pag sinabi niya, ang tao po parang puno na kung saan nakahilig, kung ano ang sinasabi niya parati, ganun po ang nangyayari sa buhay niya. Bata pa ako, sinabihan na ako ng tatay ko, Boy, wag kang lalapit dyan, sabi niya. Boy, ang tawag sa akin Boy, wag kang lalapit dyan kasi kinikwento ko, nakikinig kasi ako ng mga standby ang sabi nung isang standby, kaya kong pagsilbihan yan sa munti, papatayin ko yan. Sabi nung isa kaya daw niyang pagsilbihan sa munti. Ay sabi ng tatay ko, wag kang lalapit doon sa ganong tao. Sabi niya. Makukulong yan, sabi niya. Ay ganun nga nangyari. Ganun nga nangyari. Nakulong yung tao. Kasi parati niyang sinasabi nakapatay siya. Hindi ba? Kung ano ang sinasabi ng bunganga, yun ang nasa loob ng dibdib niya. Yan po ang sinasabi ni Jesus Christ. Hindi ba? Pero New King James Version, para mas maintindihan po natin itong version na ito, maganda ito. Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. Ayan po, para maliwanag, ang nakaka-defile sa tao, yung bunganga niya, kung ano yung lumalabas sa kanya. Kung sinabi niya na papatayin kita, yun ang nakaka-defile sa kanya. Palagay ko ay maliwanag na po tayo dyan. At hanggang ngayon po, hindi sinasagot ni Maharlika yan.
yung iso sa kanya na nag-asawa siya ng matanda tapos ay nilaso niya afterward. Pero may anak ata sila. Ano? O sige, at pupunta na po ako dito sa pangalawang topic ko. Itong CCTV sa bahay ni Morales. Iyan po ay napanood ko na po yan partially. Ano? Hindi kabuuan. Pero scripted po yan. Opo. Yang ganyang mga pangyayari, bagamat maari na nangyari yan, pero in doubt pa rin po ako dyan kasi ngayon maraming dubbing na idadab po kasi ang salita Ibubuka ang bunga nga, sasabayan yan. Parang ganun lang sinasabi. Pero ang una kasi na reason ko dyan, bakit lang yan, scripted yan, bakit hindi niya ipakita yung tao na kausap niya at yung kausap dun sa telepono, dun sa kabilang telepono, dapat ipakita ipakita niya ay kung i-vlog nila ay wala yan. Hindi ako maniwala dyan. Pangalawa, ito nga ang verse na gagamitin ko na naman Deuteronomy 17:6 na ito ang nakakalimutan po ng mga tao. Pero ito alam ng mga abogado ito at saka mga husgado. Alam po ito ng mga mahistrado. On the testimony of 2 or 3 witnesses, a person is to be put to death. But no man, dudublihin pa yun ba? No man is to be put to death on the testimony of only one witness. Ayan po, maliwanag po yan. Ngayon, balikan po natin yung kaso ni Morales. Hindi niya maipresente kung sino yung informer niya At di bali, wala na yan. Hindi ba? At yung una, yung sinabi ko na yung dokumento na yan ay sinabi na ng PDEA, wala kaming ganyan. Walang ganyang dokumento. At sinabi pa nung PDEA, yung 4, na walang ganyang sitwasyon o walang ganyang pangyayari o walang ganyan nangyari. Pinatunayan na nila sinabi na nila ng harap-harapan. Ay bakit paniwalaan pa natin yan? Una-una ay sino ang testimony o sino ang testigos ni Morales na ginawa niya yan noong mga panahon na yan. Dapat doon po tanungin. Nagkakamali nga ang mga natin ang mga senador natin Ako, alam ko papaano magtanong ng tao. Alam ko at ano ang tatanungin ko. Sino ang mag-testify sa iyo na ginawa mo yan noong mga panahon na yan? Humanap ka ng 3 testigo o 2. Kasi kung wala, baliwala yan. Kasi siya lang ang nagtitestify If I testify for myself, sabi ni Jesus Christ, my testimony is nothing. Hindi ba? My testimony is nothing. Ay siya lang nagtitestify na siya ang gumawa, na ginawa niya yan, na sinulat niya yan, na tinipa niya yan. Ang sabi nga niya huli siya Kung tumitipa ako kanya, kung tumitipa ako, ang ibig sabihin, kung sumusulat ako, sabi niya, usually kanya, normally, yung kaharap ko, ang ginigawa kong testigo. Sinusulat ko ang pangalan niya, ay wala naman doon pangalan. Dapat doon, huli na siya At nung sasabihin, nung tinatanong na siya, kung sino ang kaharap niya, nung tinitipa niya, ay hindi na niya maalala. At dinaluluko lang yan, hindi ba? Doon siya dapat tanungin ni Jinggoy, sino ang mag-testify dyan na ginawa mo yan noong mga panahon na yan? Kung wala na yan. Bali, wala na. At nung sinabi niya kay Jinggoy na hindi niya i-reveal yung informer niya, ay tanungin niya ng 3. Ganito po kasi ang pagtanong na napag-aralan ko sa Biblia. Kung alam mo nagsisinungaling ang tao, tanungin mo siya ng 3 beses. Nakita mo ba talaga na pinatay niya itong tao? Juan, ikaw ba? Nakita mo ba talaga na pinatay ni Pedro si Marcelo? Pag alam mo nagsisinungaling, 3 beses mo siyang tanungin na ganun.
3 bisis po. At yung pangatlo, sigurado po ako, ang lalabas sa kanyang bunganga, ibang busis. Busis po ng dyablo. Opo. O kaya dumadaan sa ilong. Kasi nga hindi na siya nagsasalita kung hindi yung dyablo na naandun sa kanya. Obserbahan nyo po, yung nagsisinungaling na tao, tanungin nyo po ng 3 bisis. Yung pangatlo, ibang sasagot. Ibang busis na. Ayan po. Iyan po ang napag-alaman ko sa Biblia. 3 beses tanungin. Ikaw ba, ilalabas mo ba yung informer mo? Ay hindi daw. Ikaw ba, Morales, ilalabas mo ba yung informer mo? Hindi. Pangatlo yan ay iban ang busis niyan. At saka dapat doon, nung sinabi ni Morales na ganun, na hindi niya ilalabas ang kanyang informer o yung informant, dapat nag-move na ito si Jinggoy, Sir, Chairman, Mr. Chairman, ay hindi pala ilalabas yung informant niya. Ay ano pa ang pag-uusapan natin dito? Why there is a need to continue? Dapat ganun ang sinabi niya. It is nothing. Kasi wala nga eh. Ni hindi inimbestigahan, ni hindi na i-verify, walang pundo na ibinigay para magsagawa ng kwan doon. Wala eh. Hindi ba? At ito naman si Bato, bakit sasabihin mo na original yan? Yung kwan o authentic yan. Mali ka dyan. Bato de la Rosa, mali ka dyan. Kailangan, bago mo sabihin na authentic yung isang bagay, kilala mo yan o may alam ka dyan. Ikikwento ko lang po sa inyo, no? Isang araw, tinawag po ako nung boss ko, yung may-ari ng kumpanya. Tinawag niya ako, mga 4 years ago. Hindi niya ako tinatawag yan, bihira lang. Pinakita niya sa akin yung mga litrato, mga 10 litrato. Simon, sa atin ba ito? Sabi niya. Right away, sinabi ko hindi. Inulit niya, Simon, tignan mo maigi, sabi niya, baka sa atin ito. Sabi niya, itong mga pisa na ito, itong litrato na ito. Hindi sir, sabi ko, hindi. Pangatlong beses, ay sinabi ko sa kanya na, sir, kung gusto niyo sir, ay dalhin ko doon sa 2 nag-a-assembly sa atin. 30 minutes lang sir kako. Ipapakita ko sa kanila at titingnan ko rin kung ano ang kwan nila. Kasi nga, kinukopya pala yung kwan namin, yung mga produkto namin kinukopya. Gusto niyang idemanda. Ididemanda ko, Simon, sabi niya malaking pira ito, sabi niya. Kasi nga, dito sa California, kami na lang ang may lisensya na gagawa ng pisa na yan. Dati mga 6 kami o 7, pero yung iba umalis na doon sa paggawa ng pisa na yan o yung produkto na yan. Ididemand na ko sabi niya. Pero right away, nakapag-decide ako, ay hindi sa atin yan, sir. Hindi sa atin yan. Kasi nga, kabisado ko yung pisa namin. Paano namin kinakabit? Ano ang kulay? Ano ang distansya niyan? Kabisado ko. Kaya, kaya kong sabihin na, sir, hindi sa atin yan. Ganon. Ay, ito si Bato de la Rosa. Paano mong nasabi yan na authentic yan? Hindi ba? May butas. Yun lang ang sabi mo. May butas. Pero saan binutasan yan? Sige nga, saan binutasan? Doon ba sa office ng PDEA yan? Mahirap mong patunayan yan na doon binutasan yan sa opisina ng PDEA. Doon pa lang, simplang ka na eh. Kung ako magtanong dyan, may butas yan. Yun lang ang napatunayan natin dyan na may butas. Pero ang grade school student, pwedeng butasan yan kahit saang lugar, kahit na saang opisina. Pero patunayan mo muna na yan ay binutasan doon sa PDEA office. Hindi ba? Bago mo sabihin na authentic yan. Kaya itong CCTV na ito, ay sa bahay ni Morales, scripted po yan. Opo, gawa-gawa lang nila yan. Alam na nila ang sasabihin nila. Pero ako,
ay hinahamon ko nga, ipakita nila yung tao na pumunta doon sa bahay niya. Ipakita niya. Kanina kasi ay pahapyaw lang ay hindi pinapakita Binilberg ay panibagong kuwan po yan, panibagong kuwan na naman nila yan, scripted na kuwan. Huwag po kayong maniwala dyan. Ngayon, ayun nga kailangan ang dalawang mag-testify Kailangan dalawa. Patungkol dyan sa CCTV na naman yan. Sino magtitestify dyan? Ay, yung nga isa, ayaw magpakilala Di ba? Ay lalo na, sino magtitestify dyan na may ganung nangyari? Ay doon sa, yung nga lang dokumento na iniladlad actually, galing yan kay Maharlika dito sa Amerika. Nung nakita ko po na nag-uusap na sila doon sa YouTube, nag-uusap sila, ay magkakutsaba kako yan. Magkakutsaba yan. Kasi yung pag-uusap nila, katulad nga ng sinasabi ko, sa pag-uusap pa lang, napipilter ko na may kakutsaba yan o kutsaba sila yan. Dapat ang sinabi ni Morales doon, ay oo nga, ako ang pumirma dyan. Pero 12 years ago na yan. Wala na akong kwan dyan. Wala na akong pananagutan dyan. At saka, hindi na tuloy yan. Hindi namin inimbestigahan yan. Kaya wala yan. Basura yan. Dapat ganun ang sinabi niya. Nung tinanong siya, na nagagalit daw siya, kunyari, galit na galit daw siya, ididemanda daw nga niya Hindi ba? Si Maharlika sinabi niya po yan doon sa Senate hearing. Ay bakit ngayon? Nakikipag-usap na naman siya dito kay Kwan. Kay Maharlika. Bakit siya makikipag-usap ng tuluyan? Hindi ba? Tuluyan Hindi ba? Ididemanda mo, tapos kakausapin mo ngayon ng tuloy-tuloy? Dapat ang sinabi mo noon, nung una, wala na akong pakialam dyan. Kasi hindi ko naman inimbestigahan yan. May informant lang ako noon, ay wala na yon. Dapat ganun ang sabi niya Kasi hindi nga namin naimbestigahan. Hindi tatayo sa korte yan. Bakit? Hindi nga na-verify? At saka ay mabuti sana kung dalawa yung informant niya o tatlo. Pero hindi rin kasi nga sinabi lang sa iyo Hearsay nga yan Kaya nga gustong mag-operate gustong i-operate para makita nyo talaga ng mukhaan, hindi ba? Na ang sumisinghot ay yung dalawang suspect, hindi ba? Ganon po para tatayo sa korte yan. Dapat ganon ang sinabi niya wala na akong pakialam dyan, wag mo na akong isama dyan. Kasi nga, hindi na imbestigahan yan. Walang pira na inilaan dyan para imbestigahan. Punta na po ako dito sa Dayaan noong 2022 election, mga kababayan, mga minamahal, Jeremiah 5:21 po. Ayan po, nababasa nyo po, hindi ba? Jeremiah 5:21, hear this now. Ang Diyos po ang nagsasalita dito, sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. Na si Jeremiah ay buong mundo po. Ito, propeta siya ng buong daigdig. Hear this thou, O foolish people, without understanding, who have eyes and see not, and who have ears and hear not. Ayan po. Yan po ang ginawa sa atin nung nakaraang eleksyon. May mata tayo, pero hindi naman natin ginamit o hindi natin nagamit. May tainga tayo, pero hindi natin naman nagamit. Kaya ang tawag po sa atin ng Diyos dyan ay, you foolish people and without understanding. Natotoo naman. Kasi nga hindi natin naintindihan, papaano nanalo Hindi ba? Papaanong nanalo? Hindi natin maintindihan kasi nga hindi natin ginamit ang ating mga mata. Ulitin ko lang Jeremiah 5:21, hear this now, O foolish people and without understanding,
who have eyes and see not. Hindi nakakakita, hindi ba? O hindi nagamit. Hindi nakita. Hindi ba? O hindi nabilang talaga. Hindi narinig na isinigaw yung mga pangalan na ibinuto doon sa baluta. Hindi ba? O, at ang bumilang ay computer. Hindi ba? O, ginamit ang computer at ipinalit sa human intelligence. Ginamit ang artificial intelligence na yung kasi ang panukala ng mga kongresista noon. Sir, sabing ganon, para mawala yung dagdag bawas, sir, tanggalin natin ang dagdag bawas. Computerized na tayo. Ayun, hindi ba? Ay mas lumala. Hindi ba? Kung noon, ang nadadaya lang nila ay Mindanao o yung mga malalayong lugar, hindi ba? Yun lang ang nadadaya nila. Ngayon, wholesale na. Buong Pilipinas na. Kaya nga yung mga panukala ng tao, yung mga batas na yan, wala yan. Sinasabi ko na, wala po hanggan yan. Walang hanggan ang paggawa ng batas. Kasi nga ang tao kasi ay hindi mo naman makontrol ang ang kasakiman ng tao. Nasa Biblia po yan, ang tao ay ligaw. Ang tao ay talagang masama. Alipin nga ng kasalanan makakaligtas ka lang dyan kung ikaw ay kahabagan ng Diyos. Kaya nga ganyan ang sabi ng mga kongresista noon, sige, computerized na tayo para matanggal na yung dagdag bawas. Natanggal ba? Hindi. Hindi ba? Ganun po yan. Kaya nga itong sa susunod na eleksyon, itong 2025, pinapakiusap ko po sa inyo na ilaban po natin na hybrid na. Ang pagbilang po ng boto ay manual na. At ang pagboto ay manual na. Ngayon, kung may record na tayo sa precinct level, kung naka-record na yan, alam na ng mga tao ilan ang bilang ng mga boto na sa isang kandidato, pwede nang ipadala ng electronic. Ayan po, kaya hybrid. Pwede na. Basta may record na tayo. Ngayon kasi wala tayong record Hindi ba? Naandun ang PPCRB. Ano ang ginagawa nila? Nakatanga lang. Hindi ba? Nakatanga lang. Hindi nila alam kung ano ang kuman nung computer o kung ano ang ginagawa ng computer Hindi ba? Naandun lang sila. Kaya nga ang sabi ni ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ni Jeremiah 5:21, hear this now. O foolish and without understanding. Foolish people, and without understanding. Who have eyes and see not, and who have ears and hear not. At nirepeat po yan ni Jesus Christ sa makabagong tipan. Hindi ba? Ang sabi niya, kung may mga tainga kayo, ay makinig kayo. Kung may mga mata kayo, makinig kayo. Let them hear. Those who have ears, let them hear. Those who have eyes, let them see. Kasi nga keep on seeing yung sabi ni Isaiah, keep on seeing. These people are keep on seeing without perceiving. Keep on hearing without understanding. Yan po Ayan po. Kaya nga, ilaban na po natin, pagpasensyahan nyo na po, medyo humaba po ata ang ating ngayon, ilakad po natin, nananawagan po ako, na sa susunod na eleksyon ay hybrid na. Opo. Kasi nga, ako 100% dinaya po yung eleksyon nung nakaraan. Dinaya po yan. Hindi ko na lang madiscuss dito kasi nga hahaba pa yan, Kaya yun ang panawagan ko, sige po at dinadalangin ko po sa Panginoon na sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya, na nanggagaling po sa itaas, na hindi nagbabago. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.